Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Francisco Duque, ang binabanggit niya na ang number of cases natin ay bumababa. Kung baga, nakokontrol na po natin, napapatag natin. Sapagkat I remember nung mga ilang linggo na nakakaraan, umaabot yun ng 2,000 na uli hanggang plus. Pero the other day, naging 1,3 something lang. So maganda hong balita. Lalo pa na meron na po tayong bakuna na inaasahang dumating. Katunayan, si Secretary of Finance, Sonny Dominguez, binabanggit po na ready po tayo ng 73 billion pesos para sa mga 60 milyong Pilipino ang bibigyan natin ng bakuna. Siyempre, sabi ni Presidente, unahin natin yung mga mahihirap. Pangalawa, yung mga health workers natin. Yung mga frontliners na tinatawag. And of course, yung mga military at mga pulis natin. Sabi nga ni Presidente, paano kung sila magkasakit? Paano pa natin mapapabantay sa ating seguridad? Yun ang tawag nga ni Presidente. Yan ang mga errand boys natin. Sa anumang panahon. Kahit sa panahon ng digmaan, panahon ng baha, ng earthquake, ng anumang kaguluhan, nandyan palagi ang militar at ang mga pulis. Kaya maganda pong balita yan. Ayun naman po ayon sa survey natin, Social Weather Station, 66% ng mga Pilipino ang willing na magpabakuna. Katunayan, sa ngayon po kay Senate President Tito Soto, yung palang dalawang miyembro ng Kongreso, isang senador at isang congressman, meron na po, or rather, nagpabakuna na sila. At yung pong senador ay si Ping Lacson at yung namang congressman ay si Martin Romualdez. Sa ngayon po kay Senator Soto, mismong si Ping Lacson ang nagsabi sa kanya. Pero hindi pa po nila kinukumpirma. Hindi natin alam kung saan galing yung bakuna yun. So, sa China ba yun? Sa Amerika ba yun? Whatever. Pero sa akin, kay may bakuna, kay wala. Basta yung health protocols gawin ninyo at maging malusog kayo. At nandyan yung ating health system na absorb ang lahat ng mga may sakit. Okay na rin. Gaya po ng sinabi natin kanina, yung DOH sa pangunguna ni Secretary Francisco Duque or Pingkoy Duque, yung average po natin ngayon 2,000 per day na lang. Bumababa. Di ba umabot tayo sa 3,000 mahigit? Kaya magandang balita. Kaya lang sa Davao naman, at sa Cebu, mukhang umaakyat. Kaya meron silang quarantine ngayon doon. Enhanced quarantine. Kaya si Presidente, nung lumipad sa Davao nung isang araw, kasama po ng PSG at ng staff niya, nag-ano rin sila. Kailangan meron din silang swab test. Ang resulta ay positive or rather negative. Kaya, dalit sabi, lahat ay walang exempted. At sa ngayon po sa DOH, magsaset up ng One Hospital Command Center sa Davao na bubuo ng isang network of public and private hospitals kung saan yung mga pasyente na may COVID, may re-refer ka agad. At ito po ay bubuo rin ng isang version ng Oplan Kalinga kung saan naman yung mga gumagaling ng mga pasyente ay ililipat doon po sa mga quarantine facilities upang matanggalan
yung loob ng ospital ng mga pasyente para yung mga beds ready na naman for the next batch of patients. Anyway, binabalita po, ewan natin kung gaano ka-accurate ito Kasi sa ngayon po sa DOT, marami na ang mga dumarating na turista. Pero nung huling makausap natin isang may-ari ng maraming tourist resort, beach hotels doon, kukunti daw, wala. Halos wala daw. Baka naman nag-improve na kasi sa ngayon sa DOT, 2,511 tourists ang dumating mula nung unang araw ng Nobyembre hanggang 22. At yun daw pong 70.8% ng mga dumating doon. Ito'y galing sa NCR. Kung natatandaan ko bago yata mag-pandemic, baka umabot yata ng 30 to 50,000 ang pumupunta ng mga turista. Kung 2,000 lang, talaga magre-reklamo nga yung mga naroon. At gaya po ng pakiusap ng mga hotel owners doon, kung maaari daw, yung pong swab test, huwag nang magpa-swab test dito kasi yun daw nire-reklamo ng mga turista. Kumbaga, dagdag gasto sa kanila. Doon na lang, sila lang daw bahala ron. At sabi naman ni Tourism Secretary Bernie Puyat, meron na siyang nilana 8 milyong piso ang DOT para dyan sa gobyerno ng local government ng Aklan na siya namang ibabayad dun po sa swab test ng mga 4,000 tourism workers sapagkat ina-anticipate na po nila yung pagdagsa ng mga turista. Samantala, ito pong ating PCOO, nakatanggap ng maraming mga donasyon, mga gamit para masuportahan yung kanyang Crisis Communications Program. Sa ngayon po sa PCO, Secretary Martin Andanar, na nanguna sa pagpirma doon po sa turnover ng mga donasyon ng mga gamit. Ano bang mga gamit ito? Satellite phones, yung pong portable radios, yung generator sets, na magagamit ito po sa Laging Handa program. Kaya nagpapasalamat po si Secretary Martin Andanar doon po sa Mega Wide Foundation na siyang nagbigay ng mga donasyon. Yun daw pong engineering and infrastructure conglomerate, meaning to say, yung Mega Wide, has been a partner of the Duterte administration's Build, Build, Build program at isa ito sa pinakamalaking private allies na tumutugon sa pagsagot dito sa problema ng coronavirus. Alam niyo ba na yung bagyo, yung Ulysses, alam niyo ba kung ano ang nilikha nitong mga basura? Diyos mio, perdon. Over 3,104 cubic meters of garbage. Ito raw po yung equivalent to 841.34 tons. Ang nakolekta noong linggo, diyan po sa Marikina lamang at San Mateo. Sangayon po ito sa MMDA. Ngayon po kay Chairman Danilo Lim ng MMDA, yung pong clearing operations, pagpapatuloy po nila doon sa mga lugar na naapektuhan ng typhoon para maging malinis at ligtas ang ating mga kababayan sa mga virus. At mga 150 na 150 personnel ang inassign upang asistihan po yung ating mga taga Marikina at San Mateo sa kanilang cleaning operations. Nagpadala rin po sila ng mga heavy equipment kagaya ng mga dump trucks and payloaders. Samantala po, ito namang Department of Interior and Local Government Secretary
Ed Anyo, nag-utos po na magkaroon ng crackdown sa illegal logging at quarrying. Ito'y kasunod ng mga pagkakaroon ng mga baha. Sapagkat sa totoo lang, talaga namang yung mga bahang yan ay lika talaga ng mga illegal logging at illegal quarrying. Kung saan, sinisira nila yung kagubatan. Yung mga punong kahoy, tinatanggal nila. Hindi naman napapalitan yan. Yung illegal quarrying din. Minimina nila. Pagkatapos lalayasan nila. O kaya, pag dumating po yung bagyo, yung continuous rainfalls, walang hihigop dun sa mga tubig. Wala na yung mga ugat ng punong kahoy. Kaya sabi ni Secretary Eduardo Anyo, we must quickly and in a whole society fashion, protektahan natin yung mga natitira pa nating gubat sa ating bansa. Matagal na nating narinig ito. Sa panahon pa ito ng DNR Secretary ng nasirang dating Senador Alvarez. Binabalita na sa atin no, na yung forest cover natin talagang bumagsak by so many percentage. Pero ano na ba nangyari doon sa Planta 3? Kadali lang naman mag-tanim ng mga punong kahoy. Kailangan siguro lahat ng local government units all over the country magkaroon ng ganong programa. Magtanim ng mga punong kahoy. Yung mga natatanggal sa ating kagubatan, kailangan talagang palitan po natin yon. At ito pong si Sekretarya nyo, inutusan na yung local governments at saka yung Philippine National Police na kailangan na hulihin nila, patigilin nila yung illegal logging at illegal quarrying dun sa mga lugar. At magtanim ng punong kahoy para mabalik na yung ating mga gubat. What's his name now? The National Security Advisor, Robert O'Brien. Siya po ang nanguna sa turnover nitong mga bagong donasyon galing sa Amerika. At pinabot niya po yung pakikiramay ni Presidente Donald Trump at pakikiisa niya sa sambay ng Pilipino kasunod nung dalawang malakas na bagyo, Rolly at Ulysses, kung saan marami ang namatay at ilang bilyong piso din ang nawala dahil sa pagkasira ng mga bahay, infrastruktura, yung mga tinanim nating palay, saging, saka mga nyug. Talagang maraming destruction. Sabi po ni National Security Advisor ng Amerika na si Robert O'Brien, gusto kong iparating sa inyo ang aming pakikiramay at ni Presidente sa sambayan ng Pilipino. Alam niyo po ba na mula pa noong Marso, sabi po ni Mr. O'Brien, yung pong Estados Unidos ay nakapag-donate na ng 1.1 billion na piso, which is equivalent to $23.4 million. Ayuda po ito upang makatulong sa pakikibakan natin sa coronavirus. On top of that, alam niyo po ba na nag-donate sila ng 100 brand new ventilators? 1,300 cots. Ano bang cots? Mga beds. Pati na po yung PPE. Nagbigay din sila para sa 49 medical facilities.